Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagtamo ng pinsala ang dalawang Philippine vessel matapos ang isa na namang agresibong maneuver ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng National Task Force for the West Philippine Sea, isa rito ang nabutasan ng deck habang 2 beses namang binangga ang isa. Narito ang report ni Edniel Parosa. Nagtamo ng structural damage ang dalawang barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission matapos ang agresibong maneuver ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagkaroon ng bahagyang sira ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño matapos ang hiwalay na pagbangga ng CCG vessels malapit sa Escoda Shoal. Unang nabutasan ng deck ng BRP Cape Engaño kaninang pasado alas 3 ng madaling araw dahil sa maneuver ng CCGV 3104 bago ang 2 beses na pagbangga ng CCGV 21551 sa BRP Bagakay. Sa kabila nito, inulat ng Philippine Coast Guard na nagpatuloy sa misyon ang 2 barko patungo sa Patag at Lawak Islands. Hinimok naman ng NTF-WPS ang China na umayon sa UNCLOS para maiwasan ang pagtindi ng tensyon sa karagatan. Nauna rito, nagsumiti ng diplomatic protest ang China dahil sa pananatili ng PCG vessel BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal kahit nasa loob ito ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa bahagi naman ng Armed Forces of the Philippines, tiniyak na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na may presensya ang hanay sa inaagaw na teritoryo. Nakita natin na may mga kahina-hinalang activity recently na hindi na natural, no, yung pag-form ng yung pagtaas ng mga crushed corals doon. So kaya po nandiyan tayo to prevent, no, yung additional pa po kung meron man na activities na kahina-hinalang nagaganap doon. So nandun na po yung ating Philippine Coast Guard sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po. Nandiyan po tayo, no, to assist the Coast Guard. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma ng Department of Health ang panibagong kaso ng monkeypox o Mpox. Alamin natin ang live update mula kay Rose Babiera mula sa tanggapan ng DOH dyan sa Maynila. Rose? Kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern, inanunsyo ng Department of Health ang panibagong kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Nakumpirma ng DOH ang pang-10 kaso sa bansa. Una ngayong taon, kahapon 18 ng Agosto sa NCR. Ang 33 anyos na lalaki, wala raw travel history kaya mas pinaiting ng DOH. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang early detection dahil kumpirmadong community transmission ang kasong ito. Kasalukuyan naman gumagawa ng guidelines ang DOH sa mga hakbang para masolusyonan ang paglaganap ng Mpox. Paliwanag ni Secretary Herbosa, makakahawa lamang sa sakit sa pamamagitan ng close and intimate contact at gayon din sa pamamagitan ng kontaminasyon ng damit at mga kubyertos. Gayon pa man, hindi na raw kailangan ng social distancing o paggamit ng face mask. Maaring home isolation din daw at hindi na nangangailangan ng quarantine protocol. Iginiit din niya na hindi na maglulunsad pa ng border controls ang DOH para hindi na abalahin pa ang mga turista. Ayon sa kalihim, mamamatay din daw ang bakterya sa paghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Gayon pa man, siniguro ni Secretary Herbosa na pinaiting ng ahensya ang testing at education kung paano i-handle ang mga Mpox cases at layo ng ahensya na hindi na dumami pa ang kasong ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Rose Babiera mula sa DOH sa Maynila. Lola ng kalsada. Wala sa edad at wala rin sa kasarian ang pagmamaneho. Yan ang pinatunayan ng 75-year-old na lola na ito sa Valenzuela City na halos 3 dekada nang naghahanap buhay bilang isang jeepney driver. Kwento ni Lola, mahirap daw ang pamamasada. Nalilibang siya rito at naniniwala siyang ito ang misyon na pinagawa sa kanya ng Diyos. Ang kwento ni Lola Mimi tunghayan sa report ni Rose Babiera. Ang mga
kababaihan madalas nahuhusgahan sa kanilang hanap buhay. Gayon din ang mga nakatatanda. Limitado raw kasi ang kakayahan at mahihirapang makipagsabayan sa mundo na pabor sa kalalakihan at masisiglang kabataan. Ngunit ibahin niyo si Normina Makatiag o mas kilala sa tawag na Lola Mimi, ang 75 anyos na jeepney driver sa Valenzuela City. Kwento ni Lola Mimi, sa halos 3 dekadang pamamasada, naranasan na niya lahat ng hirap sa kalsada. Simula sa pisikal na pagod, sa panghusga dahil siya ay babae, pati ang mga pasaherong nanloloko at hindi nagbabayad. Gayunpaman, ang pamamasada raw ay tila lakas niya. Magaan ang katawan niya dito at ito ang kanyang libangan. Minsan pa ay umiinom daw siya ng energy drink bago magsimula ang pamamasada. Namasukan na sa iba't ibang hanap buhay si Lola Mimi bago siya maging isang jeepney driver kung saan siya nagtagala. Nariyan ang pamamasukan sa grocery at ang pagtatayo ng kanyang eatery. At bagamat 3 taon na dinadaing ang sakit na Parkinson's disease, sinisiguro ni Lola Mimi na nasa tamang kondisyon ng kanyang katawan bago siya pumasada. At hindi naman daw ito nakakaapekto sa kanyang trabaho. Ang malaking tulong dito, pagbabahagi ni Lola Mimi, ay dahil madalas siyang umaawit ng kantang pansimbahan habang nagmamaneho at nag-aantay ng mga pasahero. Suot-suot din ni Lola Mimi ang kanyang rosaryo kada bumabiyahe dahil naniniwala raw siya na ang pagmamaneho at ang pamamasada ay ang misyon niya sa kalsada na pinagkaloob sa kanya ng poong may kapal. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong panalo ang naitala ng ating national team sa mundo ng volleyball. Nakuha kasi ng Pilipinas men ang bronze medal sa katatapos lang na unang leg ng Southeast Asia V-League. Bagamat nabigo sa kamay ng Thailand, may tuturing pa ring big step ito para sa alas sa ilalim ng bagong coach. Ang mga detalye sa naging laro, tinutukan ni Billy Borja. Bronze after bronze after bronze para sa Pilipinas. Dahil na-secure ng Alas Pilipinas Men ang ikatlong pwesto sa katatapos lang na Leg 1 ng Southeast Asian Volleyball League. Nabigo itong matalo ang Thailand in 3 sets, close 26-28 sa first, huge gap 14-25 sa second, at 16-25 sa third canto. Ang podium finish na ito ay may tuturing ng malaking bagay para sa national team. Dahil maliban sa ito ang debut stint ng Italian mentor na si Angelino Frigoni, tila undermanned din ang Alas dahil sa absence ng team captain na si Brian Bagunas. Pinangunahan ni Noel Campton ang scoring para sa Alas with 10 points on 9 spikes and an ace. Pero maliban sa bronze medal, nakuha ni Micaelo Budi ng second best outside spiker award at second middle blocker naman para kay Kim Malabunga. Samantala, nakuha ng Thais ang gold habang silver naman ang naiuwi ng Indonesia matapos talunin ng winless na Vietnam. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila agad natuldukan ang mga haka-haka ng netizens tungkol sa relasyon ng celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Sa gitna kasi ng isyong naghiwalay na umano ang dalawa, may inilabas na sweet pictures ang aktres kasama ang 30-year-old boyfriend. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Sa gitna ng haka-hakang on the rocks ang relasyon ni na Christine Reyes at Marco Gumabaw, naglabas ng sweet post ang aktres kasama ang nobyo. Kalaki pang ilang kuhang larawan habang magkayakap, mensaheng wish you all the best para sa special birthday concert ni Marco ang ipinaabot ni Christine. Maugunita na unang umugo ang mga espekulasyong hiwalay na umano ang dalawa matapos mapansin ng netizens na nag-deactivate ang aktres ng kanyang Instagram account habang may lumabas ding balita na hindi umano present sa 30th birthday party ni Marco si Christine. Dahil sa latest post na ito ng aktres, tila agad namang napawi ang pangamba ng fans na napatunayang going strong ang relasyon ng dalawa. Kung matatandaan, Abril noong nakaraang taon, nakumpirmang in a relationship na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Habang nito lang Pebrero, ibinahagi ng aktres na annulled na ang kanilang kasal ng MMA fighter na si Ali Katibi. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.